So hello no, ngayon no, pag-usapan natin tungkol sa ating pananampalataya natin sa ating Panginoong Jesucristo, no, na dapat tayo ay laging matatag sa ating pananampalataya at pananalig sa Kanya hanggang sa dulo. Kasi alam nyo naman dito, di ba? Alam nyo naman ngayon na panahon, nagsilipanan na ang mga bulaang mga propeta. So alam nyo naman, doon pa lang sa ibang video ko, nabanggit ko na kung sino yon. So dapat nyo pong iwasan yan, no? Kasi dito sa mundong ito ngayon, nakatakda na ito na sinabi ng ating Panginoon Jesucristo at sa mga propeta at sa mga apostolis na magsilabasan ang mga bulaang propeta upang kayo ay linlangin. Pagsikapan po natin na tayo ay mananatiling matatag, mananatiling nakahawak, matatag at mananampalataya sa ating Panginoon Jesucristo. Sundin natin kung ano ang kanyang sinabi dito sa kasulatan. Kasi kung tayo po ay sinabi natin na napalataya ako kay Kristo, ngunit hindi natin sinasabi o hindi natin sinusunod ang kanyang mga sinasabi, tayo po ay sinungaling, no? Kasi kung tunay na minamahal natin ang ating Panginoon sa Kristo, susundin natin ang kanyang kalooban, ang kanyang kautusan at ang kanyang salita. Kasi anong sabi ng ating Panginoon sa Kristo? Bakit nyo ako tinatawag ng Panginoon, Panginoon, ngunit hindi nyo naman sinusunod ang aking mga salita, no? So kailangan magsikap tayo, no, na pananatilihin natin na matatag ang ating pananampalataya sa ating Panginoon sa Kristo hanggang kamatayan. Kasi alam nyo ba na pagkamatay natin, kung ang bawat isa sa atin tayo ay sumunod sa ating Panginoon sa Kristo, pagkamatay natin may ibibigay ang Panginoon sa atin na parang isang batong puti ata yun, na pangalan ay ata yun ng tao. Walang ibang makakabasa kundi ikaw lamang at ang Panginoon. Yan yung ang bagong pangalan na ibinigay ng Panginoon. Kung hindi ako nagkakamali, yan yung nakasulat doon sa Revelation. So, pagsikapan po natin na huwag tayong madala sa mga palipat-lipat na mga sinasabi ng mga ibang tao. Pag sinabi kasing bulaang propeta, dalawang klase ang bulaang propeta. Ang unang bulaang propeta na sinabi noon pa hanggang ngayon is ito yung mga false teacher. Halimbawa, sinasabi natin mga Kristiyano, mga religious, mga pastor, mga preacher, mga evangelist o sino pa man no nangaral sa mga salita ng Panginoon na iba sa mga nakasulat dito sa Biblia, na iba sa ipinangaral ng apostoles kay Kristo at saka sa mga propeta. Kung iba ang kanilang pinapangaral sa kanila dito sa nakasulat sa Biblia, huwag kayong maniwala sa kanila kasi nga maraming bulaang propeta. Sila ang unang propeta, ang bulaang propeta. Ang pangalawang bulaang propeta na dapat nating bantayan is ito yung mga taong makamundo, kontrolado ni Satanas. Kasi nga si Satanas, kung may tao siya sa mundo, nahatakin ka upang mamuhay ka sa mundong ito, sa mga kayamanan, karangyaan, kukuha din siya ng tao doon sa mga simbahan, sa mga religion. Kukuha din sa tao upang i-distract, upang linlangin ang mga tao doon. Kasi nga, yan yung taktika ng kaaway. Napapasokin niya ang lahat, kahit pamilya, religion, upang ikaw ay wasakin, no? So, ang pangalawang bulaang propeta is ito yung mga tao, no, na makamundo. Napilit kung halimbawa, kung ikaw ngayon, sumusunod ka ngayon sa ating Panginoong Jesucristo, itong mga tao makamundo nito, gagamitin ito ng Satanas upang tawagin ka at pilit kang hihilahin upang magbalik ka sa buhay makamundo. So ganito ang gawain ng mga bulaang propeta. So dalawang klase, upang mamuhay ka sa makamundo. Ang mga bulaang propeta dito is nagpipreach about money, business, karangyaan, kayamanan. Yun, mag-ingat kayo sa mga ganyan kasi nga ang buhay ng tao ay hindi talaga nasusukat sa kayamanan or kahit gaano ka pa kayaman. Yan yung sinabi ng ating Panginoon Jesucristo na dapat nating mag-ingat. Kasi ang sinabi ng ating Panginoon Jesucristo, kung saan yung patay na katawan, na doon nakapundok ang mga agila. So kung ano yung kasinungalingan, kung ano yung mga bagay na nagpapaligaw sa mga tao, doon nakapundok ang mga tao. Yun, doon nakaparticipate ang mga tao. Halimbawa, dito sa mundong ito, alam naman natin na crisis, financial problem, mahirap ang mundong ito. Kaya ako dapat, magpasalamat lang po tayo sa sitwasyon natin ngayon na hindi tayo mahirap, hindi rin tayo mayaman. Kasi nga, kung mahirap tayo, iwan ko lang, gagawa tayo ng kasamaan. Kung mayaman naman tayo, makalimutan natin ang ating Panginoon. So nandito lang tayo sa gitna. So kailangan palagi tayo tumatawag sa ating Panginoon. Hintayin natin ang pagbabalik ng ating Panginoon. Mag-ingat tayo sa mga bulaang propeta na nagsilabasan. Dito sa Gawa chapter 20
verse 28 to 30, sinabi dito ni Apostol Pablo, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na inilagay ng Espiritu Santo sa inyong pangangasiwa, no? Pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos na kanyang tinubos sa pamamagitan ng dugo ng kanyang anak. Oh. Dito sa 29, sinabi dito, alam kong pagkaalis ko'y magsisipasok ang mababangis na asong gubat at walang patawad nilang lalabain ang mga kawan. So dito, magsisipasok ang mga bulaang propeta. At yun nga, yun yung sinasabi ko, dalawang klaseng bulaang propeta. So dalawang klase yan, mga taong makamundo, namumuhay sa makamundo, at yung mga taong na kunwari ng mga Kristiyano, ngunit ang kanilang ipinapangaral ay iba sa mga nakasulat dito sa Biblia. Yun yung sinabi din ni Apostol Pablo dito sa Galacia. Ano sabi ni Apostol Pablo? Kung may mga tao na mangaral sa inyo na iba sa aming ipinapangaral, kahit pa siya ay mga anghel, kahit pa siya ay anghel, or kahit sino na iba ang kanilang ipinapangaral, ay sumpain sana siya. So, marami ngayon, no, na hindi natatakot na mangaral sa mga salita, no, na hindi naman nakasulat talaga sa Biblia. Kaya ito yung mga tapat na mga tao na dapat nating iwasan. Kasi sinabi dito sa verse 30, mula na rin sa inyo ay may lilitaw na mga tao magsasalita ng kasunungalingan upang mahikayat na sumunod sa kanila ang mga alagad. So marami talaga ngayon, no? So mag-ingat kayo kasi noon pa lang, dati pa lang doon sa ibang video ko is binanggit ko na yon kung sino yung mga religion. Ayaw ko sanang banggitin ito, pero kailangan talaga kasi nga dapat malaman ninyo, no? Yung mga religion na yun na binanggit ko, may mga preaching yon na iba talaga sa nakasulat sa Biblia. Inobserbahan ko na ang nakasulat sa Biblia, binasa ko na, at marami sila mga preaching na iba sa nakasulat sa Biblia. May sinasabi nila nga ganito, ganyan, pero iniba na dito sa Biblia, so sa New Testament. So nagiging false teacher or false doctrine ang kanilang mga sinasabi, no? So dapat niyo pong ingatan, dapat mas maigi po talaga, no, na basahin po natin lagi ang kasulatan, ang Biblia, kasi ito po ang foundation of truth. Ito po ang pinakahaligi ng buong katotohanan. Lahat ng relihiyon, maliban sa mga false religion, mga Islam, no, mga Islam, ano ba yan, Mormon, ano ba yan, yung mga hindi gumagamit ng Biblia, maliban doon, no, is dito po talaga sila kumukuha. Maraming mga taong bulang propeta na nagsasabi, hindi sila kontento sa mga sinasabi dito sa Biblia, kundi nangangalap pa sila at dinagdagan nila yung kaalaman nila doon sa ibang relihiyon na iba-iba naman ng mga, yung may mga pinapaniwala sa kanila na mga mali-mali na non-biblical naman. Sinabi nila yung mga purgatorio, sumamba kayo sa mga ganito, ganyan, mga rebulto. So iba yun. Ingat kayo doon sa mga ganon. So papatayan kayo pagdating ng araw, no? So mag-ingat kayo, sinabi na yan dito, no? So lagi nating tatandaan, panghawakan natin kung anuman ang meron sa atin, ang pananampalataya at pananalig sa ating Panginoong Jesucristo. Kasi nga sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, I will give you the crown of life. Panghawakan natin hanggang kamatayan, kasi may magandang kantipala ang inilaan sa Panginoon sa mga taong humahawak at nananatili pa rin matatag sa kanilang pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. So hanggang dito lang, maraming salamat and God bless everyone. Amen.